Ang tunay na legacy ay pagkain sa hapag. Francis Ngannou sinupalpal ang mga kritiko. Muling binweltahan ni Francis Ngannou ang kanyang mga kritiko sa MMA community sa isang pahayag na tila sampal sa mga kumukwestiyon sa kanyang mga naging desisyon. Sa isang clip mula sa MMA Junkie, diretsang sinagot ng dating UFC heavyweight champion ang usapin tungkol sa kanyang legasiya. Ang lagi pinagtatalunan ng fans kung bakit niya iniwan ang kanyang trono sa UFC para lumipat sa boxing. Para kay Ngannou, simple lang ang definisyon ng tagumpay. Ang legacy ko ngayon ay ang aking mga anak at pamilya na may maayos na healthcare, seguridad at may nakahandang pagkain sa pagkainan. Pati na rin ang pagbibigay ng bubong na masisilungan. Dapat daw maunawaan ng mga fans na walang maitutulong ang legacy kapag kumakalam ang iyong sikmura. Hindi mo pwedeng ipangbayad ang iyong legacy sa mga tindahan, sa mga gas station, o kaya naman sa eskwelahan para makapag-aral ang iyong mga anak. Okay, let me tell you what's the legacy. My legacy right now is my kids back home, is my family back home, getting health care, getting security, being able to put food on the table, being able to put roof on their head. That's a better legacy. You cannot go to the store or in the gas station or at school and pay the scholar fee with a legacy. You have to understand that this is a bullshit. Sa madaling salita, hindi numero ng mga title defense o pagiging greatest of all time ang prioridad ni Francis. Ang tunay na legacy para sa kanya ay ang matiyak na hindi na mararanasan ng kanyang pamilya ang matinding hirap na pinagdaanan niya noon sa Cameroon, Africa. Hindi na bago ang ganitong pananaw kay Ngannou, lalo na't napatunayan niyang tama ang kanyang pagsugal nung kumita siya ng mahigit $50 million sa kanyang dalawang laban sa boxing kontra na Tyson Fury at Anthony Joshua. Habang inaakusahan siya ng ilan na takot kay John Jones o pera lang ang kanyang hinahabol, malinaw na walang pakialam si Francis sa mga opinyong ito. Mas pinili niya ang kontratang magbibigay sa kanya ng kalayaan at tamang halaga kaysa manatili sa isang organisasyon na 18% lang ng kita ang ibinibigay sa mga fighters. Kamakailan nga lamang po, marami mga UFC fighters ang nag-react ng matindi sa $15 million deal ni Conor Benn, kabilang sina Sean O'Malley, Tom Aspinall at Israel Adesanya. Para sa kanilang mga amigos, mas marami pang mga UFC fighters ang mas kilala kaysa kay Conor Benn pero hindi nakakakuha ng ganong kalaking premyo. Sa kabilang banda, hindi pa tapos ang laban. Jai Opetaia may pag-asa pang manatiling IBF World Champion matapos ang Super Belt drama. Muling nabuhay ang pangarap ni Jai Opetaia na maging undisputed cruiserweight champion matapos maglabas ng sorpresang pahayag ang International Boxing Federation o IBF. Sa gitna ng tensyon at banta na hubaran siya ng titulo, tila nabigyan ng lifeline ng Australian star para manatiling hari ng kanyang dibisyon. Matatandaang naging mainit ang usapin bago ang bakbakan ni Opetaia kontra Brandon Glanton nitong linggo sa Las Vegas. Nagbabala ang IBF na oras na tumapak si Opetaia sa lona para agawin ng kauna-unahang Super World Cruiserweight Belt. Ang bagong titulo sa ilalim ng promosyon ni Dana White ay otomatiko silang kakalas at ituturing na bakante ang IBF title. Gayunpaman, hindi nagpaawat si Opetaia at itinuloy ang kanyang paikipaglaban kay Glanton upang mapagwagian ang kauna-unahang Super Belt sa Cruiserweight Division sa Super Boxing. At sa laban na yung mga amigos, kahit na sinabi na sa balita na hinubaran na siya ng titulo, ay nagpatuloy pa rin si Opetaia na mag-comply sa rules ng IBF, katulad na lamang ng 10-pound rehydration. At sa hindi nga po inaasahang twist, naglabas ng bagong statement ang IBF na nagsasabing hindi pa pinal ang kanilang desisyon na strip si Opetaia. Ayon sa organisasyon, naging palaisipan sa kanilang liderato ang mga naging pahayag ni Opetaia sa post-fight press conference. Nagdududa ngayon ng IBF kung naging malinaw ba at tama ang payo ng mga advisors ni Opetaia bago ito pumayag sa Super Bout. Sa madaling sabi, parang sinisili po ngayon ng IBF kung nabudol ba si Jai Opetaia ng kanyang sariling advisors. Dahil dito, under deliberation pa ang status ng kanyang belt, hindi mo na siya huhubaran ng titulo. Kaya naman buhay pa ang pangarap ni Opetaia na maging undisputed champion. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sabayan ko sabayan.